nung kanyang press conference nung mga nagdaang araw, no? Ang sabi niya ganito, and I quote, ito yung mismo sabi ni Yusek Claire Castro, ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya, and she's referring to Sara Duterte, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayong magalit, lalong-lalo na po ang kanyang ama na nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Natatandaan niyo po ba yung noong, sabi niya, teka lang, runner-up pa lamang ang Pangulo at ito noong 2016, runner-up pa lang si Pangulong Duterte bilang most corrupt, siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung nagkaroon ng award at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. So yun yung sabi ni Yusek Claire Castro dito. Ano? And again, I will paraphrase this. Sinasabi niya that President Duterte is the most corrupt. Eto na lang tayo mga kababayan. Maniniwala ba tayo sa sinasabi ni Yusek Claire Castro at ginamit yung datos dito is yung sa meron siyang pinagkuhaang website na to which is yung Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kung titingnan niyo po yung website noon mga kababayan, yung mga in-identify doon ng mga world leaders as most corrupt, kagaya ni Bashar al-Assad, Isan lang ulit, Doc, para saan po ba ang gold reserve sa bawat mga bansa sa buong mundo? Anong silbi nito para sa isang bansa? Ang gold reserves kasi asset yan, Admar. Makikita natin ang value kasi ng ginto, halos laging tumataas yan. Kumbaga safe asset yan. At since ito ay isang safe asset, ginagamit ito ng mga bansa para maproteksyonan sila sa mga shocks, no, sa mga volatility sa merkado, no, particularly sa foreign exchange. Kaya ang malimit na nagtatago ng foreign reserve ng ginto sa foreign reserve ay yung mga bangko sentral, yung mga central bank ng mga bansa, no? Sa atin ang tawag diyan yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So sila ang nagtatago ng ating gold reserves, no? Ang gold reserves kasi, Admar, yan ang determina din ng exchange rate, no? Yan yung dami ng available na pwede mo ma-convert yan into foreign currency na magagamit mo para sa mga foreign transactions. Nagagamit yan sa tinatawag nating import cover. Kung sapat po ba yung reserba natin para mabayaran yung ating mga import sa mga darating na buwan. So kasama sa ginagamit na pambayad dyan yung ginto. No? Yung ginto per se, hindi na ginto. I-convert nila yan. Kung baga ibebenta muna nila yan. Kapag nakuha nila yung foreign exchange, yung dolyar halimbawa, at yan ang kanilang gagamitin para sa pagtustos dun sa mga obligations ng bansa, mga external trading partners. So napakahalaga, Admar, ng papel ng ginto. Bagamat hindi na ito kasing halaga kagaya nung panahon na ang mga bansa nasa noong unang panahon kasi, Admar, ang ginto talaga ang nagdedetermina ng yaman ng isang bansa. Ngayon hindi na po ganyan, no? Kasi inabando na natin yung gold reserve. Ngayon ang ginagamit natin ngayon ay yung mga exchange rate na, yung kung anong dami ng dollars na meron tayo, pero hindi ibig sabihin na yung ginto ay nabaliwala na. In fact, halos lahat ng bansa sa mundo ay meron ding tinatagong gold reserve. So kasama po ang Pilipinas dun sa mga bansang yan na may tinatagong gold reserve. Oo, mahalaga talaga yan, no? Bakit nga ba ginto? Di ba may mas ginto, may mas, sinabi pa nga nila, sabi pa nga mas precious pa. Bakit kaya ginto, Doc? Kasi alam mo yung ginto, Admar, traditionally na ginagamit na yan noong unang panahon as kasakalakalan. No? Bagamat tama ka, no, na mayroon pa mga mas mahahalagang mga elements. No? Kasi ang ginto, kung titinan mo, Admar, sa periodic table of elements, nag-chemistry tayo noong unang panahon, di ba? High school natin yan, Admar, chemistry. Ang ginto kasama yan sa periodic table. Pero may mga ibang elements doon na mas valuable. Mas mataas pa dyan. At kapag yung carbon halimbawa na process siya naging diamante, matayo ng diamond, di ba? So may mga iba pang mga bagay-bagay na mas valuable sa gold. Kaya lang nakagisnan kasi ng mga bansa as a form of exchange. Kahit nung unang panahon pa was gold. Kaya hanggang ngayon na carry over yan. Tsaka mas marami din ata ginto, ang ginto mahal, tapos mas mabilis siya na mahanap kumpara doon sa siguro mga diamante na mahaba din yung proseso. Pero dito muna tayo kasi
ano pala ha, pati pala ang Estados Unidos gusto nilang ipa-audit yata, tama ba 'yon? Na ang kanilang mga gold Oo, reserves tama ka dyan, baka Admar. may Kasi nawawala na nabanggit doon. yan ni Hmm. Donald Trump at ni Elon Musk. Kasi meron tinatawag na DOGE, yung Department of Government Efficiency. Under yan kay Elon Musk, ano? Bagamat ito hindi naman talaga isang talagang totoong departamento. No? Ito kinreate ito ni Pangulong Trump ng Estados Unidos. Ang object i-audit, Admar, ang mga ibang ahensya ng gobyerno sa Estados Unidos, kabilang na ang mga ginto na nasa Fort Knox. In fact, sabi nga ni Elon Musk, kung posible daw ba na i-live stream, no, yung kanilang pag-audit sa loob ng Fort Knox. Kasi may mga nagsasabi, Admar, na wala na raw ginto doon sa loob ng Fort Knox. Eh. So ni Elon Musk yun as part of yung audit ng Department of Government Efficiency or DOGE. Sana naman mangyari at makita ng buong mundo kung talaga pa bang may hinahawakang ginto ang Estados Unidos. News lang yon. Oo, no? Pero at least sila din, kahit na mayaman na sila, needed pa rin nila para at least kung tama ba yung paggamit. Dito naman tayo sa Pilipinas. Ano bang presentasyon mo, Doc, na dapat nating malaman ng ating mga kababayan nito ngayon, ang pag-manage ng bawat administrasyon sa ginto natin, no? Kasi nung last time nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yun nga, pag binenta, maraming mga ibinenta, parang hindi na nata-timing yung pagbenta rin, no? Baka wala na ang mga gold natin. Ano ba sa pagsasaliksik niyo po? Alam mo, Admar, finally, I had the time to go through the data. No? Iba-iba yung sources natin, Admar. Eh. So, yung pinaka-main source natin is yung datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi yun yung official na source ng data ng ginto na meron tayo. In fact, ang pinapublish na datos, Admar, ng BSP is yung halaga ng ginto na meron tayo. So wala tayong direct estimate, Admar, officially, nung dami ng ginto na meron tayo in terms of tonelada, kung ilang tonelada yung merong ginto. Bagamat ang pinapublish ng Bangko Sentral is yung halaga ng ginto na meron tayo, meron naman datos, Admar, mula sa World Council ng presyo ng ginto in troy ounces. So ibig sabihin, kung meron tayong datos ng halaga ng ginto na meron ng Bangko Sentral, at meron din tayong datos ng presyo ng ginto, mahalalaman natin kung gaano karaming ginto ang meron tayo, ang Bangko Sentral, in a given period. Hanap po na datos. Pakita natin yung slide lang siya ng 36 months. No? So yung datos na meron tayo, yung first 32 months ni Marcos Jr., so marapat man lang mga kababayan na ikukumpara natin yung period of time ng 32 months din ni FPRRD. At kitang-kita natin dito sa dalawang ito na mas maraming ginto nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Mas malaki yung ating reserve. Hindi lang po yun. Makikita ninyo yung dami ng ginto nung time na yun stable. No? Kung titingnan niyo po yung datos, mga kababayan, ng mabuti, makikita ninyo na yung dami ng ginto na meron tayo tumataas at bumababa. Kapag bumababa po yan, ibig sabihin tayo po ay nagbebenta. At then po tumataas, ang ibig sabihin po niyan tayo po ay bumibili ng ginto. Kung titingnan niyo po yung datos sa panahon ni Marcos Jr., yung pula po dyan sa graph, makikita ninyo po na merong point in time na malaki talaga yung ibinaba ng dami ng ating gold reserve. Yan po ay around October po yan ng 2023 dyan sa datos makikita. So clearly, if we were to compare the two administrations during their first 32 months in office, mas maraming ginto ang naibenta, no, ni Marcos Jr. Base sa graph na ito, no, marami yung ginto na naibenta niya kaysa nung panahon ni FPRRD. No? So yan yung nakikita natin. At talagang kitang-kita nung panahon nung magbuhat October 2023 hanggang sa mga around, sa graph na to is around 22 months after was sworn in, malaki po talaga yung ibinaba ng ating gold reserves nung panahon na yan. Ngayon, ang paliwanag dyan ng Admar ng PCO, ng Presidential Communication Office, was that sinasabi nila na narinig ko to sa sinabi ni Attorney Claire Castro. No? Sabi ni Yusek Castro is that, ito nirelay din sa kanya ito ng Bangko Sentral. Ang sinasabi nila dito
is kaya daw nagbenta ng ginto nung panahon na yan, si Marcos Jr. Sa panahon na yan, is that mataas ang presyo ng ginto. Kumbaga, you buy low, you sell high. So ibig sabihin, what actually drove the decision to sell is actually the movement in the price of gold. Pero totoo po ba ito? Tingnan natin yung slide number 2. Pakita natin. Sa slide number 2, makikita po ninyo, ayan. So yan po yung dami po yung pula, no, sa panahon ni Marcos Jr. in terms of tons, no? At makikita niyo po sa berde, yan po yung takbo ng presyo ng ginto sa pandaigdigang pamilihan. So ibig sabihin, kung yung desisyon ng pagbebenta ng ginto, mga kabayan, nasabi kasi ng PCO dyan, ng Bangko Sentral, na sinasabi ng Bangko Sentral is that it's part of the day-to-day bank operations, nasabi ng BSP. And ang sinasabi naman din ng PCO ni Yusek Castro was that they're selling gold because mataas yung presyo. Pero makikita natin dito sa datos ng mga kababayan, no, na nung time na nagbenta tayo ng ginto around October 2023, yung presyo ng ginto ay hindi pa tumaas ng napakataas talaga, hindi kagaya nung panahon na that was around 2024. So ibig sabihin, if we were to base the decision to sell gold based sa price alone, cannonball ito, hindi convincing. Kasi kung titignan nyo sa data, yung takbo ng presyo ng ginto, pababa, hindi pa sumaga siya tumataas. Di ba? Admar, kitang-kita sa datos. Kasi nung nagbenta sila, yung kulay green, yan po yung halaga ng gold. Yes. Pababa pa nga yung, yung halaga. So kung tutusin, kung magbibenta man sila ng ginto, dapat ngayong taon pala na nagbenta sila ng marami. Tama ba? Yes, hanggang exactly. 2025. So kung exactly, alam mo, Admar, kung estudyante ko sa economics, I would give you a perfect score in terms of observing graphs. Nasa rubrics natin yan. But the thing is, tama ka talaga. Kasi kung the decision to sell gold is based on price alone, now is the best time to sell kasi ang taas ng presyo. Kitang-kita natin. Nung panahon na yun na nagsimula silang magbenta, yung presyo ng ginto is not as high as it is now. So siguro, kung kukonsulta sila sa isang matinong advisor, sasabihin sa kanila, mag-wait and see muna tayo kasi tataas pa yung presyo ng ginto. Pero hindi nga ganun yung naging decision nila. So ibig sabihin, Admar, ganito yan. There must be something else na nag-drive dun sa decision ng pagbebenta ng ginto other than the price. Kasi yung sinasabi ni Yusek Claire Castro dun sa press conference, talagang may mga bibili ng ginto. Pag bumibili po tayo ng ginto, ibig sabihin lumalago po yung ating gold reserve. No? So ibig sabihin kapag mataas po sa zero yung graph na yan, ibig sabihin lumalago po yung gold reserve. At kapag po nagiging negative, ang ibig sabihin po niyan ay kumbaga nababawasan yung ating gold reserve. Makikita natin sa apat na bansang yan, kabilang ang Pilipinas po may pinakamalaking ibinasak, no, in terms of sa dami ng gold reserve. Yung percentage change ng gold reserve, pinakamalaki po sa Pilipinas. Yung sa Thailand po, nagbenta rin sila. Kung maalala mo, Admar, yung infographic na pinakita mo nung na kung saan nandun yung datos na yung Thailand, di ba? Huwag mo na ipakita, ano lang natin, nire-reminis lang natin sa mga kababayan natin kung naalala nyo. Nandun din yung Thailand eh. Diyan sa datos na pinapresent ko diyan sa screen na yun, nandun din yung Thailand. Pero yung ibinaba ng Thailand, hindi kasi laki ng ibinaba ng Pilipinas. Ito pa, ang China ay bumibili ng ginto, nag-expand pa, lumalago yung kanilang gold reserves, no? So, ang ibig sabihin nito, if China and India, by the way, which are large economies, they're stocking up on gold, bakit tayo nagbebenta? Di ba? So, kumbaga, kung titingnan niyo yung behavior ng mga ibang bansa, taliwas ito dun sa behavior na nakikita natin sa datos para sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi prices ang nagde-determine nito. Hindi rin yung external. So, it's not the price, it's not the external economic conditions. Ang suspicion ko, it's something internal, actually something political. Good bonds. Ang suspicion ko, it's something internal, actually something political. Ang suspicion ko, it's something internal, actually something political. Could be the reason as to why the gold was sold at that time.
Okay. Tama Up to you, po. Admar. Oo, tama po ba, Doc, na during Duterte administration, ang may pinaka maraming ginto na naibenta during that time ay panahon ng pandemya? Admar, ano? Pero tandaan din natin, totoo yan, no? Malaki talaga yung dami ng gintong ipinenta. Why? Because we were importing vaccines. So we have to prepare, no? Our foreign reserves, yung ating, para magkaroon tayo ng maraming foreign exchange to actually buy vaccines. Kasi also, Admar, during that time, bansa na pinanggagalingan ng ating mga remittances, nagkaroon din ng lockdown. Ibig sabihin, yung ating mga kababayan na OFWs, na inaasahan ng ating bansa na pagkagalingan ng remittances, pagkagalingan ng foreign reserves, nag-umimpis din. Kasi nga yung mga bansang yon nagkaroon ng lockdown na marami nga nawala ng work eh. So ibig sabihin, naghahanda ang ating bansa para sa posibilidad na makakulangin yung ating import cover. And that might have prompted the decision to sell the gold at that time, which I think was a smart move. Kasi nakita natin systemic yung nangyari at throughout the world. Buong mundo na apektuhan ng COVID. So ibig sabihin, yung dating ng foreign exchange sa bansa mababawasan. So ibig sabihin, mag-i-import tayo ng vaccine, mag-i-import tayo ng PPEs. Kailangan natin ng sapat na import cover para mabayaran yon. Diba? So ibig sabihin, we need to sell gold at the time. Doon nakatulong yung gold reserves. Pero ibig sabihin din ito, Admar, na nabawasan yung ginto, dapat bumili rin tayo ng ginto. At yun nga yung nangyari. No? Kumbaga, nakabili namin tayo ng ginto, pero nung pumasok si Marcos Jr., yung level ng ginto natin is not the same level as it was prior to the pandemic. Kitang-kita yun sa slide number 1. Pakita natin slide number 1, Carla. Sa slide number 1, makikita natin dyan yung ginto na yung pagpasok ni Marcos Jr. Ayan. So pagpasok ni Marcos Jr., ang ating ginto ay nasa around 150 tons. No? Yan yung dami. Panahon ni FPRRD, mahigit mga 200, nasa 200 tons yan. No? So ibig sabihin, yung epekto ng pandemic nandyan pa rin, Admar. Mas kakaunti yung dami ng ginto pagpasok ni Marcos Jr. But then again, mababa na nga yung dami ng ginto sa pagpasok ni Marcos Jr. pero nagbenta pa tayo after October 2023. So again, gonna go back to that question as to why they sold that gold. No? But the make here is that yung epekto ng pandemic sa ating gold reserve, hindi pa rin tayo nakabawi dun sa dami ng gold prior to the pandemic, Admar. So clearly, tama ka, na merong epekto dito yung global pandemic in terms of sa dami ng gold reserves na meron tayo. And yung mga kapitbahay natin, sabi nga natin, kung ang explanation ng ating pamahalaan kung bakit sila nagbenta ng gold ay mataas, na lumalabas naman sa mga datos na ipresenta mo, hindi naman tumaas yung yung sa second slide. Hindi naman ito tumaas. Kung baga, meron pa nung nag-umpisa silang magbenta, bumaba pa nga yung niyan eh. No? Kung mapapansin natin doon sa green na linya, bumaba pa nga siya. Tumaas na lang siya nung mababa na yung ating gold reserves, yung na tayo, yung bumaba na ang bilang ng ating mga ginto. Ito ba yung nakikita ng iba ring mga bansa? Meron ka bang nakitang trend na nagbenta sila ng ginto, or tanging ang Pilipinas lamang po ang nagbenta ng napakalaking supply ng ginto? Well, based sa nakita ko, Admar, and again, this is partial observation kasi ang daming countries na nandun sa World Gold Council data. Very rich yung data set na yan, para sa mga gusto mag-research niyan, mga kababayan, publicly accessible po yung datos na yan. Nakita ko po doon na may mga bansa, Admar, na stable yung kanilang gold reserve. Ang halimbawa nito is Indonesia at Malaysia, yung ating dalawang kapitbahay. Even during the pandemic, Admar, stable yung kanilang gold reserves. Kumbaga, halos flat lang eh. Yun namang bansang kagaya ng mga Thailand, Thailand particularly, nagbenta rin sila, pero yung pagbibenta nila, Admar, is not at the rate na kagaya ng sa atin. Sa kaso naman ng China at India, nakita naman natin that they are actually nag-grow yung kanilang stock of gold, yung kanilang reserve. So clearly, nabanggit ko nga kanina, Admar, na kung ang nagda-drive ng decision to sell gold is externally driven,
no? Kumbaga, may mga nangyayari sa international markets, no? May nangyayari sa geopolitics that's driving this behavior across countries. Makikita natin na yung mga bansa sabay-sabay eh. Kumbaga pare-pareho yung trend. Pero makikita natin na may variation. So it's clearly na mayroong domestic factors sa Pilipinas na nakakaapekto nito. And based sa pinapakita natin dito sa slide number 3 to I think, is that talagang sa Pilipinas at makita mo during that time, sa year-to-year percentage change sa gold reserves for most part during Marcos Jr., makita natin ang laki talaga ng binagsak. And compared dito sa 4 countries na meron tayo, Pilipinas ang merong pinakamalaking ibinagsak, no, in terms of sa gold reserves na meron tayo. So, doon sa pagrarason ng ating pamahalaan, hindi ka kumbinsido at hindi rin nagtutugma yung kanilang rason sa magandang epekto sa ating bansa kung meron man? No, I'm not convinced. I mean, probably if somebody from the Bangko Sentral can come forward, and give us a much clearer a much clearer picture as to what really happened. Kasi alam mo, Admar, yung mga ganyang decisions, may input dyan yung monetary board, for example. So maganda siguro kung makita natin kung ano yung naging input dyan ng mga members ng monetary board as to the decision to sell gold. Makikita natin dyan ito yung mga internal reports ng Bangko Sentral kung ano ba yung nakita nilang reason, bakit sila nagbenta ng ginto. And I think as part of the bank's transparency, in fact, I have to give credit din, Admar, to the Bangko Sentral, to be fair to them. Kasi in fact, ang ating Bangko Sentral is one of the most well-managed central banks in the world, to be fair to them. And I think nararapat that somebody from the bank can come forward and actually explain to the public as to what really transpired and what made them decide na magbenta ng ginto noong mga time na yun. Instead of relaying that information to the likes of Yusek Castro, who I think, with all due respect, has no clue in terms of gold markets. Kasi ang sinabi talaga niya doon sa press conference was that the decision to sell was, and I'm paraphrasing her, was that the bank decided to sell because the price was high. So you buy when it's low, you sell when it's high. So yun yung sinasabi niya diyan, and I'm paraphrasing. Pero sa tingin niyo po, walang parang go signal, or maari ba na ang isang pangulo ay magbigay din ng senyales na magbenta tayo ng ginto? Sa tingin mo wala siyang doon? Hindi kabilang ang isang presidente sa pagdedesisyon kung needed na ba ng magbenta? Okay, under the current framework na meron tayo, yung setup ng ating institutions, Admar, ating mga kababayan, ang ating bank independent. That is part of the setup. In theory, the central bank has to be independent kasi ang Bangko Sentral, mga kababayan, silang nagseset ng tinatawag nating monetary policy. At si Marcos Jr. at yung ating legislators, yung Kongreso, sila nagseset ng tinatawag nating fiscal policy o yung paggastos ng gobyerno. These two are independent of each theory, but it doesn't mean na hindi pwedeng tumawag halimbawa ang isang pangulo sa governor ng Bangko Sentral. Nangyayari po yan. Bagamat the decisions of the monetary board, at least in theory, should be independent. So yun yan. Pero nakita naman natin sa kasaysayan ng ating bansa, particularly noong 1980s, hindi ganyan yung nangyari. Kasi may mga nagsasabi na si Marcos Sr. ay nakikialam sa mga desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung Central Bank of the Philippines noon. Kaya nga itong Admar, ito yung naging reason kung bakit narepaso yung Bangko Sentral. Kaya binago yung charter niya, nagkaroon ng Central Bank Act. Kung hindi ako nagkakamali pa nga, sumulat pa yata ng batas na yun, namayapang si Raul Roco. I think siya yun, kung hindi po ako nagkakamali, I think siya yung sumulat ng batas na yan, na kung saan nanirepaso yung ating central siya to insulate it from politics. So again, dyan sa issue na yan as to whether or not Marcos Jr. Was influenced the decision, up to now, at least from my own lens, where I'm only speculating here. Now, we don't really know if Marcos Jr. really intervened. But then again, as I've said, hindi natin pwedeng masisi ang ating mga kababayan na magduda kasi nangyari na po ito sa kasaysayan. At coincidentally,
nangyari po yan dun sa tatay mismo ng ating nakaupo. Masisi ang taong bayan, mga kababayan, kung sila po yung magduda sa nangyari dyan sa ginto na yan, Admar. Opo, siguro Doc, bilang panghuli na lang dahil meron kang last slide. Ano naman itong Oo, meron. Dadagdag ko ibabahagi lang to, mo? Admar. Ano? Kasi may sinasabi tong si Yusek Castro no. Ito sasabihin ko, quote ko lang kasi nakuha ko yung transcript nung kanyang press conference nung mga nakdaang araw, no. Ang sabi niya ganito, and I quote. Ito yung mismo sabi ni Yusek Claire Castro, ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya, and she's referring to Sara Duterte, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayong magalit, lalong-lalo na po ang kanyang ama na nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yung noong, sabi niya, teka lang, runner-up pa lamang ang Pangulo, at ito noong 2016, runner-up pa lang si Pangulong Duterte bilang most corrupt, siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung nagkaroon ng award at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. So yun yung sabi ni Yusek Claire Castro dito. And again, I will paraphrase this. Sinasabi niya that President Duterte is the most corrupt. Eto na lang tayo mga kababayan. Maniniwala ba tayo sa sinasabi ni Yusek Claire Castro? At ginamit yung datos dito is yung sa meron siyang pinagkuhaang website na to which is yung Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kung titingnan niyo po yung website noon mga kababayan, yung mga in-identify doon ng mga world leaders as most corrupt, kagaya ni Bashar al-Assad, ni Nicolas Maduro, ni Vladimir Putin, puro kaaway po ito ng Estados Unidos. So, alam nyo, kung corruption na data man lang ang pag-uusapan natin, I will not base my judgment kung corrupt ang isang gobyerno based dun sa ganong klaseng listahan. Kasi hindi ito, yung listahan na yun medyo may pagkahalong po. Kasi kung titingnan nyo yung listahan na yun, it identifies world leaders at halos ng world leaders na nakalista doon, puro kaaway ng Estados Unidos. So mga kababayan, kung corruption data man lang, or kumbaga kung husgahan natin ang isang gobyerno based on corruption, meron po tayong tinatawag na gold standard ng datos. At yung gold standard na yan, meron po tayong usually ginagamit na dalawa. Ang una dito is yung datos mula sa Transparency International. At yan po yung tinatawag na Corruption Perceptions Index. At galing sa World Bank, na tinatawag naman po ay Control of Corruption Index. Ako po bilang isang economist at bilang isang scholar, bilang isang researcher, mananaliksik po ako. Ito po yung mga klaseng datos na ginagamit ko kapag nagkukumpara po ako ng mga bansa in terms of corruption. Ngayon, using data from Transparency International and using data, we can compare which two administrations are corrupt. And ito nasa screen po natin, makikita niyo mga kababayan. 2016 to 2019, panahon niya ni PRRD, first 3 years in office. 2022 to 2024, Marcos Jr., first 3 years in office. Clearly, makikita po natin that itong administration ni Marcos Jr., bumaba po yung ating indices ng corruption. Ibig sabihin po naging mas lumala po yung corruption sa ating bansa. Kasi pag bumaba po yung numero na yan, ibig sabihin lumalala po yung corruption. At kapag kumbaga lumiliit, no? Kumbaga umaakyat po papunta sa number 1, gumaganda po yung sitwasyon sa ating bansa. Pagka bumababa, naging bumababa, kumbaga if I may to use the term, kumbaga if the number becomes bigger, the corruption becomes worse. So makita natin dito, no? Actually my bad. If the number becomes smaller, the corruption becomes worse. So makita natin dito, no, based in these graphs na pinakita natin sa screen, using these two measures of corruption, we can see na mas lumala yung corruption under kay Marcos Jr. kaysa kay FPRRD. So yan yung una. Ikalawa, if FPRRD is the worst, president, pinaka-corrupt, how come FPRRD ended up being the most popular and most loved president sa kasaysayan ng ating bansa? How come he ended up being the most, with the highest favorability rating if he's the worst, pinaka-corrupt?
So I think ang advice ko sa gobyerno natin sa ngayon, I mean, I think Undersecretary Claire Castro, she means well, I think. But probably because bago pa lang siya dyan sa kanyang trabaho, no, kinakapapa niya yung mga datos. But I think they need to be careful in terms of presenting data sa publiko, no. Kumbaga, kung meron tayong data from na ginagamit natin sa vlogging, gamitin na lang muna natin yun sa vlogging, no? Ihiwalay natin yung vlogging dun sa aktwal na pagtatrabaho natin to present yung mga storya na gusto nating ikalat sa publiko na galing sa gobyerno. Kumbaga, let's separate yung ating personal na agenda or yung ating personal na vlog, no, kesa dun sa aktwal na pagiging messenger ng public sa kung ano man yung ginagawa ng unsolicited advice ko yung kay Yusek Claire Castro. I think she means well, but I think she needs to do a better job in terms of being a messenger of the president and the government in general, Atmar. Doc, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po ngayong